mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong magician, Knight of Swords, Queen of Wands. Since dalawa yung fourth card, energy na lang sila. Sa ngayon, wala pa tayong bida. At bago ako magsimula, sabihin ko lang na pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. May times na magkarugtong to, pagdating dito, hindi magkarugtong. May times na magkarugtong itong dalawa, pero ito hindi. Or, hindi magkarugtong to. So, in-expect ko, di na rin magkarugtong to. Pero, bandang huli, doon ko na-realize na magkarugtong pala sila lahat. Diba weird? So, in short, hindi ko masasabi kung anong maging sequence or ano talaga ang kalalabasan ng reading, kung positive ba o negative. Kasi, depende ako sa mga lalabas na cards. Kasi minsan kahit anong gawin ko, ang layo sa putukan ng lumabas na card. Kaya hindi ko maidugtong. Anyways, ano ba itong The Magician? Pero ito, itong part na to, hindi to pwedeng mauna. Kasi usually siya yung future outcome. Magician, oh. Three of Swords. O, ito yung bida natin. Babae. Pwede rin lalaki kung introvert siya. Ano ba? Sabi, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, ha? Base dito sa self-made clues ko para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading, sa person nyo or sa kakilala nyo. May anak, kasal, mayaman, kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Ang edad siguro papalo ng teenager to 25 years old. Moreno. O baka nag-aaral pa. Parang laging seryoso. Ang itsura, kalmado. Ngayon magdadagdag tayo ng ibang detalye. Magician, no? Kasi ang dating sa akin, yung binanggit kong bida, may tinatry siya i-manifest. Ano yon? Kasi maraming pwedeng case. Baka nawalan siya ng work, either na lay off, na terminate,
nag-resign or wala siyang mahanap na work. Parang nagkaroon siya ng financial issues dito. Or kung di man regarding career, baka na-short sa pera or ito yung problema nitong mga nakaraang araw or hanggang ngayon or mangyayari pa lang. In short, either career or financial issues yung main topic dito, kaya nagkaroon ng Three of Swords. Ngayon, dun sa Magician, tinatry niya ayusin yung problema nga tungkol dun sa career or money. Yun yung gusto niya sanang i-manifest na ma-solve yung problema sa career or money na tawag dito, swertihin ba siya, i-manifest ang luck. Ang big amount of money, ganun. Ay, ito pala. Ngayon, Knight of Swords, ano ba yan? Magkarugtong ba sila? Hindi. Kasi kanina page eh. Pentacles ito kasi cups. Iba na bida natin dito. Eto. Siya na bida. Pero kung relationship kanina, maaaring ito yung partner. Hindi naman relationship yung naunang reading. So, hindi siya magdurugtong talaga. So, ito yung bida natin ngayon dito sa pangalawang card. Ang bida ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert. So, ulitin ko, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Base sa self-made clues ko para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading sa person nyo or sa kakilala nyo. May karelasyon to eh. Hindi nga lang kasal. Wala rin anak. Maaaring maputi. May kulay buhok. Hindi itim. Ano pa ba? 40. Edad mga 40 to 59 years old. Wala pang senior. Caring, loving, affectionate, sweet, intuitive. Ayan, yung maaaring description natin. Ito energy na lang siya. Kasi nga, dalawa silang court card. Ito yung naging bida natin. So, ito plus ito. Knight of Swords. Parang nakukulangan ako sa information. Since di naman sila magkarugtong, lagyan na rin natin ito. Diba ito? Meron tayong ahas. Diba yun? Kaya lang ito naging dalawa. Ano lang dapat tayo tatlo.
ang dating sa akin, may tawag dito, hidden agenda, hidden motive. Gusto niya ng, yung bida natin dito, ito, di ba? Gusto niya ng justice. So, saan nang galing yung justice? Ayun. Saka to. So, maaring may destructive behavior na nangyari or destructive situation na unti-unting sumisira sa relasyon. Ano yun? Ayan, ahas. Parang ano siya eh. Karoon, ito yung ano, destructive na sinabi ko. Ito yung relasyon. May ahas. Kapag sinabi mo ahas, eh, di parang may tao talagang ahas. In a way na hindi mapagkakatiwalaan, deceptive, dishonest, prone sa betrayal or cheating. Yun yung ano, clarity dito na-reveal. So in short, ang dating sa akin, parang gusto niyang isiwalat yung na-discover niyang something sa partner niya. Or gusto niya mag-revenge. Nagiging calculative siya dito. Nagsisik siya ng justice. Seek justice. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero mas maganda siguro kung ano. Tawag dito. Lagyan natin to ng clue. Itong pangalawang scenario. Kasi hindi naman lahat ay tatama ng reading na to, diba? So, whether nangyayari na yan or mangyayari pa lang ito. Ang possible zodiac sign ang partner ng Sagittarius sa reading na to. Kasi kung nangyayari na to, wala pang improvement. Kumbaga, nandun pa rin sa draining situation yung Sagittarius. Or person ng Sagittarius, kasi nasabi ko nga sa inyo. Pwede siyang vice versa, or kung di man tumama sa inyo, edi kakakilala nyo. Kumbaga sa bida na lang. Kung nangyayari na yung reading natin, eh, wala pang improvement or reconciliation. Anyways, sa period lang naman na to. Hindi naman siya forever. Ito na yung possible zodiac sign ng partner ng Sagittarius sa reading na to. Capricorn. Capricorn ulit. Aquarius. Specifically Capricorn. Umulit eh. Capricorn. Scorpio. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, eh, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo, ha? Pisces. Ito. Page of Swords. Alin man sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ano to? Hangman, Neptune, Pisces. Specifically Pisces, kasi Pisces to. Pisces ulit. Ngayon, dito naman tayo. Sa susunod. Ano ba itong Queen of Wands? So, di sila nagdugtong, ano. Baka magdugtong sa kato. Or baka hindi talaga magkarugtong. Tingnan natin. Queen of Wands. So, ngayon,
Ito naman ang bida. Babae ulit. Pero this time, babae or lalaki kung introvert. Pero this time, single to. Single. Ano pa ba? Single. Separated. Byuda-byuda. Or baka ex-partner to ng iba sa inyo. Ha? Edad, teenager to 25 years old. Yung kulay, di ko masabi. Okay? Regardless kung anong kulay ng balat. Yes, di ano to? Palaisip. Ano ba mga pag-years? Friendly, talkative, friendly, sociable, kasi case-to-case basis minsan friendly, pero may times hindi talkative. Parang ano siya, on and off yung energy. Ano siya, in short, unpredictable. Hindi mo mahulaan yung attitude or susunod niyang hakbang. Restless yung utak, in a way na lagi nga nag-iisip or nag-worry or di mapakali. Anyways, gamit na lang tayo ulit ng isa pang deck. Yun yung bida, di ba? So, Queen of Wands plus the World. At magdadagdag pa ulit tayo. Queen of Wands, the World, Mountain, Bird, ano to? Crossroads. Yung dulo. Naisip ko nga kung magkarugtong, pero iba kasi yung bida dito eh, di ba? Pero silang page. Pero kaibang queen. I mean, magkaiba sila ng character, di ba? Page of ano ba kanina? Ano ba yun? Page of Pentacles. Yung bida natin dito ay nag-aaral, di ba? Pwede rin nag-aaral or entrepreneur, business-minded person, or may sariling sari-sari store or small business. Pwede nasa sales, marketing, or sales department. Magaling sa math, pala-aral, or laging curious, or mabilis maka-pick up ng bagong task. Ano ba? Hindi ko nabanggit yung kanina, no? Pero ito yung bida nga kanina. Eh, kasi, ngayon, Page of Swords, eh. Saka, ano yan, ambitious, diligent, priority ang
status, work, money. Pero dito, anong mabubuo ko na scenario? Pero again, hindi sila magkakarugtong lahat. Anong topic? Anong topic? Dito. Super. No contact to eh. Either magkapatid, no contact, or mag-lovers. Bakit no contact? Magkaaway sila. Tapos naghiwalay ng landas. Ngayon, pabalik tayo sa tarot. Yung Queen of Wands nga ba? Queen of Wands at the World. So, ang dating sa akin, may maglalakas loob, makipag-ayos. May someone na magkakaroon ng lakas ng loob or power. Na makipag-ayos. Hindi ko nga lang masabi kung sino. Probably baba kasi babae to. Babae. Paano pag pareho silang babae? Yun lang. Hindi ko alam sino sa kanila. Pero kung babae at lalaki, yung magkapatid or mag-lovers, probably yung babae yung makikipag-ayos. Pero, or yung feminine energy. Pero, kung pareho silang babae, yun lang, di ko alam kung sino. Hindi ko masabi. Saka yung away nila mabigat eh. Hindi simple. Para lang may clue kayo. Para sa inyo ba yung reading o hindi? Kasi may mountain tayo dito. Hindi siya madali akyatin, di ba? So, hindi din siya madaling patawarin. So, in short, masyadong komplikado yung nangyaring problema. Kaya na lang para may clue kayo. Kasi may iba naman na simple lang, di ba? Pero ito hindi siya madaling patawarin. Pero again, yung babae nga na energy dito or lalaking introvert, tingin ko siya yung makikipag-ayos. Siya yung magiging energetic, makipag-ayos, para magkakaroon ng desire. So for some reason, gumanda ang pakiramdam niya. Ewan ko bakit. Bigla na lang niya naisipang makipagbati. Siguro may magandang nangyari sa buhay niya, kaya ayun.
good mood. So, gusto niya makapagayos. So, then, siya yung magkakaroon ng courage magpagayos. Yung babae na tao or lalaking introvert. Lalagyan pa ba natin ng clue yan? O sige. Ito yung possible partner. Kung relationship. Aries, Gemini, Cancer. Yan yung possible partner ng Sagittarius. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa niya. Taurus, Pisces, Aquarius. Ngayon, kung kapatid, Gemini, Capricorn, Empress. Edi to? Libra or Taurus. Ayan. Dito naman tayo sa susunod na deck. Tingnan natin kung may part ba na magdurugtong. Kasi minsan ganun napipick up din ito yung continuation ng kaninang reading. Pero depende, kung maalala ko. Sa dami ng sinabi ko kanina, iba-ibang story. Tingnan natin kung maalala ko. Lemon cleansing. Sabagay. Oo nga, cleansing siya. Diba? Pag ganon. May sakit sa liver, kidney. Kumbaga, maganda siya. Gawing lemon water. Pero ito'y sariling opinion ko lang. At nabasa. So, maganda pa rin kung magpa-consult sa doktor. Kasi mamaya, uminom ng ganyan tapos talo yung gamot, diba? Saka yung lemon water. So, maganda pa rin ang opinion ng doktor. So, again, pwedeng panglinis ng liver or kidney. Base sa nabasa ko, which is hindi ko lang kung totoo. Nalala ko lang. Cleansing, longevity. Cleansing, longevity. Ayan. Ang hirap naman ito. Ano bang buo ko dito? Makakainam ko mag-cleansing. So, paano mag-cleansing? Maglinis ng kapaligiran, linisin ng isip, linisin ang energy sa paligid. Kung di man literal na kalat ang linisin ay energy para ma-assure tong longevity. So, inisip ko, ano yung longevity? Para ma-assure na maging permanent ang iba sa inyo or kakilala nyo na di ba permanent sa work. Para makuha natin yung good news. Ngayon, depende kung
hindi na probationary, let's say permanent na, eh di para ma-promote. Para pang matagalan na dito, longevity, di ma-promote. Di na kailanganing lumipat pa ng ibang company kung ma-promote naman, di ba? Kasi kung mapopromote siya, di may increase salary, di pag ganun, di na niya kailangan mag-apply sa iba kung nalilitan siya sa sahod. So in short, kung gusto ng good news, kailangan may i-let go or linisin. Or pwede rin itong may kinalaman sa laging sinusauli. Laging sinasauli yung documents. Laging may error daw. So pag ganun, di na natapos. Lagi kasi bumabalik yung documents. Pinasa may mali daw. Di, balik na naman. Sa hanapin mo kung ano mali. Yung pala isang letter lang. O isang number. So, pwede rin itong regarding documents. So, para smooth ang transaction ng documents. Eh, yun nga. Karoon ng cleansing. Or pwede rin ano to, no contact. So, kung gusto ng reconnection, ready. Yun nga, karoon ng cleansing. So, regardless, kung sino bang gusto nyo dumating sa buhay nyo, kung yung someone new or old, eh yun nga, may tendency na may dumating kung magka-cleanse. Kasi this time, kung relationship to, pang matagalan na nga. Kasi ito establishment eh di pang matagalan, di ba? Pares lang sila. Secured, in short. Or tamang tao. Maganda rin yung combination kasi. Tamang tao. Alam niya kung ano yung tama sa mali. Alam niya ang boundaries. Ito yung darating. Eh baka yun sa part ng iba sa inyo. Cleansing in a way na baguhin ang pattern na nangyari sa past. Magkaroon ng boundaries para hindi na umulit sa mangyayaring connection ulit, regardless kung someone new ba yan or someone old, someone new or ex. So when the thing or pwede rin itong pinapatay yung building na hindi matapos-tapos. Kasi lagi na short ang pera. So, parang may namalas. So, para matanggal ang malas, kailangan ng cleansing. Para magtuloy-tuloy na yung paayos ng bahay, building. Ewan ko kung ano ba yung inaayos na yan. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So dito, dream big. Let go
of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. Yun. Yung cleansing natin, let go of small thoughts. Yung linisip yung isip nga. Ito rin yun eh. Yung sinabi kong good news. So, kapag may nilet go, nilinis, dun darating ang good news. Pero this time, kailangan ng pagiging optimistic. Or law of attraction. Pero hindi ko na nga siya explain, babasahin ko na lang para mabilis. Yes, your intuition is correct. Take action accordingly. Wait. Don't rush into action right now. Bide your time for better results. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.